Hollywood TV. Ano bang pinasok mo, Gabriel? Inangat ko ang aking tingin sa aking best friend, maingat na nakikipaglaban kung sadyang may inis o mag-aalala sa nakatagong babala sa kanyang tono. Si Lucas Nicolas, my loyal best friend ay nakaupo sa bar stool sa tabi ko, nakahalukip-kap ang mga braso sa kanyang dibdib, isang lata ng beer ang nanatiling hindi nagalaw sa tuktok ng bar counter sa harap niya. Iritasyon ang kanyang aristokratikong mukha habang naiinip na naghihintay sa aking tugon. Hindi agad ako nakasagot. Sa halip, itinaas ko ang kalahating naubos na bote ng beer, dinala ito sa aking bibig, at ininom ang laman nito hanggang sa huling patak. Nakakabaliw ang katahimikan sa loob ng bar ng malaking manor ng kaibigan ko pero mas maaayos ito kumpara sa sunod-sunod na interogasyon na hindi ko inaasahang natanggap pagkatapos kong sabihin sa kanya ang kasalukuyang dilema ko. Ang lakas ng loob niyang turuan ako na parang isang kuya noong halos nahaharap siya sa mahirap na sitwasyong naranasan ko ilang buwan bago siya rin nasa bingit ng divorce. Natuklasan niya ang ipinagbabawal na relasyon ng kanyang wife sa fiancé ng kanyang pinsan. Sa huli, pinili niya ang walang dahas na paraan. Nagpasya siyang mag-divorce. I don't know, Lucas. Baka dumiretso ako sa entrance ng impyerno at hindi ko alam. Itinaas ko ang lata sa aking bibig at nagulat ako nang makitang wala itong laman. Napabuntong hininga ako sa pagkadismaya, at hinayaan itong mahulog sa counter matapos itong kuyumin gamit ang aking kamao. Bakit hindi mo nalang sabihin kay Monica, I mean Beatrix ang totoo? Lumambot ang tono ni Lucas, ngunit nanatili ang kanyang mukha sa karaniwan nitong impassive expression. Halos nagulat ako sa tunog ng nasasakal kong tawa. Are you kidding? She will hate me once I tell her the truth. Nakalimutan mo na ba na kasalanan ko kung bakit siya muntik mapatay? I consider it a miracle that she even survived. I don't want her to remember how monster I am. Sinuklay ng aking mga daliri ang aking buhok, isang lumang ugali na hindi ko maiiwasan kapag tinamaan ako ng mga frustrations. You must be responsible for your actions. Face her wrath then show her how an asshole you had been. Ask for forgiveness, walang pakialam na sabi ni Lucas, nalipat ang tingin niya sa bote ng beer na nakapatong sa ibabaw ng bar counter, at nagtaka kung bakit ganun doon sa unang lugar. Hindi siya umiinom ng beer pero iyon ang pinulot niya sa ref. Mukhang hindi lang ako ang sobrang occupied ngayon. Kinailangan ko ng matinding pagpipigil sa sarili upang hindi iuntog ang aking ulo sa makintab na bar counter. Si Lucas ang nagtatanong sa akin na gawin ang imposible. Ang pagsasabi kay Beatrix ng totoo ay parang pagtalon sa rooftop ng skyscraper. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Kapag sinabi ko kay Beatrix ang totoo ngayon, she will hate me forever. Ang pinakamasama ay ilalayo niya si Faith Viena sa akin. Bago ko sabihin sa kanya ang totoo, gusto kong hanapin kung sino ang nagtangkang pumatay sa kanya. But you have the suspect already. It was Angela and Vince who possessed the greatest motive. Yes, they are the main suspect and without a doubt, I knew that they are guilty as hell. But I need present evidence para pagbayarin sila sa kanilang mga krimen. At paano mo gagawin yun, Gabriel Carter Anderson? I have my ways, Lucas, matigas at puno ng determinasyon kung sinabi ang mga salita. Hinding-hindi ako papayag na makatakas ang mga salarin, at uwiwas sa parusang nararapat sa kanila. Kung kailangan kong isakripisyo ang buhay ko, para pagbayarin sila, gagawin ko. Dumiretso ang tingin ko sa unahan, wala akong nakikitang partikular, umiikot ang mga iniisip ko sa magulong kaguluhan. At sa gitna ng aking pag-iisip, lumitaw ang kanyang serapikong mukha na itinutulak ang lahat ng aking pag-aalala. Sa isang saglit, nakita ko ang aking sarili na nakatitig sa isang ethereal na kagandahan na may kaakit-akit na mga mata ng phoenix, isang cute na nakataas na ilong, at manipis na hugis ng mga labi. Natagpuan ko ang aking sarili na nakangiti sa alaala ng kanyang cute, namumula na pisngi. My sweet beautiful Monica. Ang tanging dahilan kung bakit ako pinayagan na maging hardenero ni Alexander Gonzalez ay upang maibalik ang aking mahusay na obra maestra. Napakahalaga sa akin na pumayag akong pumasok sa isang trabahong alam kong mas mababa sa linya ng trabaho ko. Hindi sumagi sa isip ko na pinaglalaroan ako ng mga tadhana hanggang matapos kong matuklasan ang isang nakakagulat na pagtuklas sa anyo ni Beatrix Gonzalez. Alam ng Diyos kung gaano ako natulala pagkatapos kong makita siyang bumababa sa hagdan, na nakasuot ng jaw-dropping gown na nagpayanig sa silid sa kanyang alindog. Ang higit na nakapagtataka sa sitwasyon ay ang makita siyang buhay pagkatapos kong isipin na siya nga ay patay na. Ang katotohanan na siya ay anak ni Alexander Gonzalez ay naging mas awkward sa sitwasyon lalo na nang napagtanto kung ako ang hamak na hardenero ng kanyang ama. Naging mas komplikado ang mga bagay pagkatapos kong matuklasan na mayroon siyang isang daughter, ang aming magandang daughter, si Faith Viena.
Sa kabila ng kanyang mga nawawalang alaala, alam ko sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi niya nakakalimutan ang aming unang anak gaya ng hindi ko kinalimutan si Vienna. Ang plano ko sa simula pa lang ay payak na simple, ngunit ito ay nasira ng ilang hindi inaasahang pagliko. Sa halip na gusto kong mag-isa ang pagpipinta, sa huli ay gusto ko siya, at gayon din ang aming daughter. Ang pagpipinta ay maaaring masunog sa impyerno para sa lahat ng aking pinahahalagahan. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay panatilihing ligtas ang pamilya ko. Okay lang kung hindi na ako maalala ni Monica o Beatrix. Okay lang kung hindi malalaman ni Faith Vienna na ako ang kanyang ama. Basta masaya sila, at nasa maayos na kalagayan, kontento na ako sa buhay ko. Sapat na sa akin na pagmasdan sila sa malayo. Ihahatid ba kita pabalik sa Gonzales Mansion? Alok ni Lucas. Naputol ang namumuong pag-iisip ko at tumango ako bilang pasasalamat sa pabor na inalok niya sa akin. Iniwan ko ang aking upuan sa isang iglap, isang matinding kagalakan ang nag-alab sa loob ko, gusto kong bumalik sa mansyon ng mabilis hanggat maaari. Inagaw ko sa bar counter ang walang laman na bote at itinapon sa basurahan. Gumalaw si Lucas para ibalik ang hindi naubos na beer sa ref. Pwede kang pumunta dito palagi kung gusto mo, sabi niya pagkasara ng ref. You're always welcome. Hindi ako sumagot. Sa halip, hinintay kong kunin niya ang susi ng kotse niya sa counter para makaalis na kami. Sabik na akong umuwi, tahimik kaming bumababa sa mahabang hagdanan. Naramdaman siguro ni Lucas na wala ako sa mood para sa iba pang mahabang usapan. Sa paanan ng hagdan, naghihintay ang isang matangkad na babae. Siya ay isang napakagandang babae sa kanyang mid-20s with a body to die for. Ang mga ligaw na kulot ng kanyang naglalagablab na pulang buhok ay nakabalangkas sa kanyang maliit na mukha. Ang kanyang matambok na labi ay nakaunat sa isang ethereal na ngiti na nagpapaliwanag sa kanyang buong mukha. Siya ay may pino at matataas na cheekbones na umakma sa kanyang perpektong chiseled nose. Ang kanyang mga mata ay masyadong malaki para sa kanyang mukha, ang isa ay maiisip bilang inosente, maliban na ang salitang inosente ay ang huling bagay na maglalarawan kay Alexandria Nicolas, ang asawa ni Lucas. Ilang beses ko na siyang nakita pero may mali sa kanya ngayon. Siya ay tila ibang babae, isang ganap na kakaibang babae. Siya ay isang kilalang celebrity at model. Ni minsan ay hindi niya pinahihintulutan ng sinuman na makita ang kanyang mukha na walang makeup, ngunit ngayon ang kanyang mukha ay wala na kahit kaunting bakas ng foundation o lipstick. Ngunit hindi ito nagpapahina sa kanya ng kaakit-akit. Sa halip, pinapakita nito ang kanyang kabataan at masigla. Nakasuot siya ng brown na loose long sleeve na ikinakunot noo ko. Sa kanyang ibaba ay nakasuot siya ng itim na mahabang palda na halos umabot sa kanyang bukong-bukong, hinding-hindi magsusuot ng pangit na palda ang aking namatay na lola kahit na may maglagay ng baril sa kanyang ulo. Itong babaeng ito, hindi ako makapaniwala na siya ang asawa ni Lucas Nicolas. Lucas, are you coming for lunch? Mahina at matamis ang boses niya gaya ng mga talulot ng rosas, at muntik na akong malaglag mula sa mga huling hakbang ng hagdan nang mapansin kong parang madre siya, hindi lang parang madre siya kundi kamukha niya talaga. No, ito ang tugon ni Lucas. Hindi siya nag-abalang sumulyap sa kanya. Kawawa naman. Oh, it's okay. I'm planning to cook for you but I guess I will just cancel my plans. Take care Lucas, sabi ni Alexandria at tumungo sa kusina, masayang naghaham ng isang kanta na parabang hindi lang pagtanggi ang kanyang natanggap mula sa asawa. Anong nangyari sa asawa mo? Iyon ang una kong binitawan pagkatapos naming magayos sa loob ng kanyang makintab na BMW. Hindi pa rin ako nakaka-recover sa shock. Hindi si Alexandria iyon. Ganito siya pagkatapos ng aksidente sa sasakyan noong isang buwan. Kibit balikat niyang sagot. Parang iba siya. Akala ko ba hindi siya marunong magluto? Sagot ko na nakakunot ang kilay sa pagkalito. She developed a sudden interest in cooking after the accident. Not only that, she's planning to apply for a job. Babalik ba siya sa dati niyang career? No, malinaw na sagot ni Lucas, napalitan ng dismaya ang mukha. Nag-apply siya ng housekeeping job sa isang hotel. Ano, biglang umugong ang makina, ilang sandali pa ay payapa nang umaandar ang sasakyan sa highway. Sigurado ka ba na siya si Alexandria? Nagka-amnesia ba siya o ano? Unfortunately yes, sagot ni Lucas, hindi na siya nag-abalang itago pa ang iritasyon sa boses niya. For God's sake, we're not talking about my wife Gabriel, wife mo ang pinag-uusapan natin. It's ex-wife Lucas, pagtatama ko, nakatingin sa bintana at iniiwasan ang direktang contact. Ngumuso siya, she's still your wife Gabriel Carter Anderson. The lawyer you hire was a fraud. You and Monica are not legally divorced. Salamat sa paghatid, Lucas. Natagpuan ko ang aking sarili na nagmamadaling lumabas ng sasakyan, bago pa mapaso ng aking best friend ang sunod-sunod na nagniningas at masigasig na mga tanong na maaaring sumunog sa akin ng buhay. Wala akong narinig mula sa kanya pagkatapos kong bumaba ng kotse na may mabilis,
nagmamadaling paggalaw ng isang magnanakaw saka isinara ang pinto ng mas malakas kaysa sa kinakailangan. Bago sumara ang pinto ay nasulyapan ko ang inis na pagkunot ng noo niya. Nang humarurot na ang sasakyan sa unahan ay sa wakas ay nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Nakaligtas ako sa isa pang nakakatakot na pagkikita ni Lucas. Salamat sa Diyos, bulong ko sa sarili ko habang nagmamadaling lumipat sa bakal na gate. Lucas should not be worrying about me. Sabi ko sa sarili ko pagkatapos bumukas ang mga bakal na gate. Natanaw ko ang malawak at nakamamanghang damuhan ng Gonzales pagkatapos kong pumasok sa loob. Binilisan ko ang aking lakad na may sabik na pag-asa. Sa lalong madaling panahon makikita ko ang aking maliit na anghel, at ang aking secret ex-wife, wife. Totoo ang mga divorce papers ay naproseso ngunit ang mga dokumento ay peke. Ang abogadong kinuha ko ay isang manloloko. At iyon ang dahilan kung bakit kami ni Monica ay mag-asawa sa ilalim ng batas ng tao at ng batas ng simbahan. Hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya o hindi, pero sa alinmang paraan ay nakatadhana pa rin ako sa kapahamakan pagkatapos maalala ni Monica o Beatrix ang kanyang alaala. Totoo, kaya kong sabihin sa kanya ang totoo kapag hindi pa huli ang lahat, pero lalo lang itong magpapalala. Ang kanyang buhay ay payapa na ngayon, siya rin ay masaya, at hindi ko kayang sirain ang kanyang munting paraiso. Ang pagbabalik sa nakaraan ay magbubukas lamang ng mga lumang sugat sa buhay. Lalo siyang masasaktan ng katotohanan. Mas gugustuhin ko pang itago ang sarili ko kaysa saktan siya ulit. Hindi niya deserve ang nangyari sa nakaraan. She should move forward as Beatrix Gonzales dahil bago pa man siya naging Monica Castillo, isa na siyang Gonzales heiress sa sinapupunan ng kanyang ina. Oras na para bumalik sa trabaho, Gabriel Carter. Sabi sa akin ng isang bahagi ng utak ko. Huminga ako ng malalim at inalis ang lahat ng magulong iniisip at itinuon ang atensyon ko sa aking pang-araw-araw na gawain. Ililibing ako ng buhay ni Alexander Gonzales kapag nakalimutan kong diligan ang kanyang mga precious baby sa loob ng isang araw. Kung bibigyan ng pagkakataon, mas gusto kong ilibing ng buhay kaysa tanggalin sa trabaho, at mawala ang lahat ng pagkakataong bantayan ang aking anak at asawa. Dali-dali akong lumipat sa garahe, binuksan ang isang lumang cabinet, at kinuha ang watering hose sa loob. Matapos itulak ang cabinet na isara ay isang makintab na pulang sports car ang nakakuha ng atensyon ko. Hindi ito pag-aari ng Gonzales, matagal na akong nagtatrabaho bilang hardinero para malaman kung sa kanila ito. Tiyak, may mga bisita sila at kung sino man iyon, nasa kanya ang lahat ng planong magtagal pa. Ang araw sa umaga ay nakatayo ng buong pagmamalaki sa asul na abot tanaw na nangangako ng magandang araw sa hinaharap na walang posibleng pag-ulan. Hinalikan ng maluwalhating sinag ng araw ang nakalantad kong balat, at kahit papaano ay naaliw ako sa init nito. Mahina ang ihip ng hangin, na nagpapasariwa sa aking sentido sa lamig na dulot nito. Ito ang tinatawag kong paraiso. Hindi ko malalaman ang ligtas na kanlungan na ito kung hindi ako sapat na lakas ng loob na bitawan ang dati kong buhay. Kontento na akong magpakasawa sa buhay na kasing simple nito. Masaya akong naghum ng kanta habang patuloy sa pagdidilig ng mga halaman gamit ang hose na kinuha ko sa garahe. Ang automatikong pandilig ng tubig ay inaayos kaya dapat kong manatili sa pagdidilig ng mga halaman ng mag-isa. Mamaya kapag natapos ko na ang gawain ito, magpapatuloy ako sa paggugupit ng mga tumutubo na damo sa damuhan. Pagtingin ko sa malawak na terrace na matatagpuan sa ikalawang palapag ng mansyon ay nakita ko si Beatrix. As usual, she looked so ethereal in her plain pink dress that I forgot everything around me exists. Siya lang ang nakikita ko dahil kumikinang siya sa pinakamaliwanag na parang araw na nagbibigay liwanag sa lahat ng nakapaligid dito. Ang kanyang kumikinang na buhok ay umaagos pababa sa kanyang likod na parang walang katapusang talon. Nang bigla siyang lumingon sa akin ay napahigpit ang mga daliri ko sa bahay. Isang tingin lang sa kanya ay sapat na para masira lahat ng pagpipigil ko sa sarili. Nagkunwari akong hindi siya nakikita at patuloy na nagdidilig ng mga halaman. Hindi man tumitingin, ramdam ko ang bigat ng tingin niya sa balikat ko. Kahit nakapikit ang mga mata ko, I will always be aware if she's near since her presence has a different effect on my nerves. Si Monica lang ang nakakapagpabilis ng tibok ng puso ko. Siya lang ang babaeng nakakatunaw ng lahat ng pagpipigil ko sa sarili. Siya lang ang nag-iisang nagpapahalaga sa buong buhay ko. Nang lumayo ang tingin niya sa akin, sinamantala ko ang pagkakataon na pagmasdan siya ng maigi. Mula sa transparent na floor-to-ceiling glass window ng terrace, nakita ko si Faith Viena sa tabi niya sa stroller. Napakagandang tanawin na makita ang aking asawa at anak sa ganitong kaaga. Sana dala ko ang canvas at paintbrush ko para maipinta ko ang magagandang tanawin. Bloody hell! Nabasag ang sandali nang sumulpot ang strawberry mula sa likod ni Beatrix. Strawberry ang tawag ko sa kanya dahil sa buhok ng lalaki kahit papaano ay naaalala ko ang isang tuyong strawberry. Siya ay kumikislap kay Beatrix, ang isa sa kanyang nakakasilaw na mga ngiti na nakita kong nakakainis.
Nagkaroon ako ng biglaang pagnanasang tumakbo at lumipad sa ikalawang palapag, at kalagkarin siya sa hardin. Hindi ko kailanman nagustuhan ang lalaki sa unang sulyap, at nakita ko siyang madalas na bumibisita sa Gonzales Mansion ay nagbago ang aking pagkaayaw sa laki ng isang halimaw. Hindi na umiral ang saya na nagdulot ng adrenaline pumping ko. Napalitan iyon ng saksak sa dibdib na tinatawag kong selos. Ang kanyang masayang ngiti ay nagpatingkad sa terrace, nalampasan nito ang sikat ng araw sa kanyang liwanag. Ngunit ito ay may kabaligtaran na epekto sa akin na alam kong hindi ito eksklusibo sa akin. Natagpuan ko ang aking sarili na bumulusok sa pinakamalalim na madilim na sulok ng isang liblib na lugar. Damn! Ngayon ko lang nalaman na wasak ang puso ko kaninang madaling araw. Lumabas ako ng garden. Hindi ko kayang kunin ang paningin. Makalipas ang 2 oras ay umalis na si Strawberry. Sinusubaybayan ko ang oras, at kaya alam ko kung gaano siya katagal. Ako ang hardinero pero mas personal bodyguard ang kinikilos ko. Not that I could help it. I'm just guarding what's mine, I mean what once been mine. Kailangan kong bantayan si Monica o si Beatrix para lang masigurado kung walang ibang asshole na maglalakas loob na sirain ang puso niya gaya ng ginawa ko. Kung sino man ang maglakas loob na saktan siya muli ay kakalagkarin ko siya sa pinakamalalim, pinakamadilim na sulok ng impyerno. Tinignan ko ang oras sa wristwatch ko. Malapit na mag-alas 10. Pinatawag ako ni Alexander Gonzales sa library. Maaga pa ang oras pero mas mabuti ng maaga kaysa huli. Hindi naman ako ganoon ka-punctual dati. Marahil ay sabik na akong pumasok sa mansyon sa pag-asang masilip ko si Faith Viena o Beatrix. Pagpasok ko sa grand door ng Regal Mansion ay hindi ako nabigo sa inaasahan ko dahil si Faith Viena na nakaupo sa kandungan ng lola niya ang bumati sa mga mata ko pagkapasok ko. Natunaw ang puso ko nang makita ang kanyang mala angel na mukha at ang cute na nakangiting labi. What an adorable little girl. Kamukhang kamukha niya si Viena noong mga kasing edad niya lang. Nanatili ang tingin ko sa kanya, hanggang sa malipat ko ang atensyon ko sa pupuntahan ko. Pero bago pa siya mawala sa paningin ko nginitian ko siya. Call it a miracle or something. Faith Viena actually smiled back. Kumabog ang puso ko sa kaligayahan. Bahagyang nakaawang ang silid sa opisina ni Alexander Gonzales/library. Umabante ako para itulak ito pero napahinto ako sa kalagitnaan nang marinig ko ang mahinang boses ni Monica mula sa loob. Sumilip ako sa bahagyang siwang ng nakabukas na pinto, at nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng kwarto sa tapat, nakahalukip-kap ang mga braso sa ilalim ng dibdib niya, sumimangot ang magandang mukha niya. Aalis ka na papuntang Britanya next week, Beatrix. Isasama mo si Faith Viena. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kailangan kong ilapit ang tenga ko sa pinto, para masiguradong tama ang narinig ko kay Alexander. Sigurado ka bang gusto mo akong umalis pa? Hindi ba masyadong maaga? I'm going to miss you. And so I will miss you, Beatrix, and so my little angel. But I'm doing this for you. You need to leave para pagbalik mo handa ka ng sakupin ng chain of hotels natin. Natigilan ako dahil sa gulat. Ang pag-iisip ng pag-alis ni Monica ay gumuho sa aking mundo sa aking paanan. Kakahanap ko lang ng asawa ko, at gayon pa man ay aalis din siya kaagad. Ang kaligayahan ko ay panandalian lang. Kailangan niyang pumunta sa Britanya sa lalong madaling panahon, at hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong makita siya muli. Siguro kung maaari ay pagkatapos ng 4 o marahil 5 taon. Siya ay magiging isang hindi maabot na bituin sa oras na iyon. Lumayo ako sa pinto. Ang buhay kung wala siya ay hindi kailanman magiging maliwanag bilang sikat ng araw. Muli akong lulubog sa kadiliman. At dito na po, nagtatapos ang part 28 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.